Hello, magandang araw, magandang gabi. Kumusta kayo dyan, aking mga minamahal na kababayan? Samang kayo lupalop ng mundo ngayon na padpad o saang bahagi ng Pilipinas kayo napadpad, aking mga mahal na mga kababayan. At ngayon meron tayong bagong video dito sa pagpaliwanag o pagbibigay o pagsasalaysay ni ating kasamahan na si Jojo Di Guzman sa kanyang channel na pagbigay niya ng pagbibigay niya ng diagram dito sa kung paano ba at ano bang ginawa ng executive ng House of Representative ang Senado papunta sa BICAM at papunta sa print at ibabalik sa executive o presidente para pipirmahan at kung ano bang nangyari dito sa blankong amount na ito na dinilit from original amount na dinilit at pinalitan ng blanco. Okay, so dito ay makikita natin paano yung diagram para maintindihan natin ng mabuti. Pero bago natin to sisimulan, ay kung bago man kayo sa akin channel, ay please naman huwag makalimot mag-subscribe, mag-like at mag-share at pakihit ang all notification bell para maging updated kayo sa mga video ang aking i-upload. Pero bago yan, ay kung makikita nyo dyan sa screen na yan, ay kung maalala nyo ay nung December ay si Expedia Chief Wilkins Villanueva ay ito ay citing of contempt ng nasa Quadcom. Siya ay dinitain dahil meron silang gustong itanong dito na hindi nila makuha-kuha sapagkat itong si Expedia Chief Villanueva ay siya ay matuwid nung panahon ni former President Duterte. At gusto nga nilang targetin itong si Villanueva na magsalita na naayon sa gusto nitong Quadcom na magkaroon sila ng butas para masisira itong si former President Duterte. Pero it seems na hindi nila makuha yung tamang sagot doon kay Expedia Chief Villanueva ay ginawa nila ay dinitain o yung tinatawag na citing of contempt. So yun ang ginawa. Nakakalungkot. So yan ay makikita natin ngayon ay kanilang pakakawalan. Hindi natin alam. Ano ba? Natakot? Dahil marami na ngayon ang nagigising sa ginagawang hindi maganda ng mga nasa Quadcom. So, baka natakot o ano man dyan. Okay? So, pangalawa, yung nasa screen na yan. Okay? Na itong inauguration ni President Trump ng Amerika na siya ay sapagkat siya ay nanalo ay nagkaroon siya ng inauguration ay itong si ating presidente. Biruin mo nagbigay ng congratulation, nagbigay siya ng parang binati ng congratulations si Trump pero hindi naman siya inimbita. Alam mo kung ako ang hindi imbitahin kung ako ang inimbitahin, hindi ko i-congrats yung tao na hindi naman ako inimbita. Di ba? Nakakahiya yun. Ano ba? Ano ba yan? So, ang dito yung pangatlo, yung makikita nyo na sa screen na yan, ay patungkol naman yan sa yung original fund ng DILG na 500 million pesos ay dahil nga sa 'di ba na-issue yung blank na amount na dinilit doon sa irregularities ng BICAM ng Senado at Congress. 'Di ba nagkaroon ng issue 'yan mula nung nagsalita si former President Duterte at ngayon ay ang ginawa ni BBM ay binalik niya yung original amount ng DILG na 500 million. Ibang klaseng gobyerno natin ngayon, no? Parang yung merong wallet yung kumbaga ibabalik lang yung pera o babawiin o kukunin o ibibigay, 'di ba? Parang gano'n lang, para may sariling wallet. Ibang klaseng gobyerno natin, Ibang klase. May sarili talagang mundo. Okay, so yung pang-apat dyan, nakita niyo sa screen na yan, yung, ewan ko itong tangirin na to o tangarin ba to? Yung kanilang dyan, yung kanilang survey dyan, di ba? Ano sa palagay nyo? Ano itong tangirin at tanga na to? Biro mo, yung ating Vice President na matunog, di ba? Saan kaya sila nakakuha ng survey nito? Sa palengke? Magkano kayang usapan dito? Biro mo si BBM nasa 58%. At si BP Sara bumaba nasa 47%. Kaduda-duda. 'Di ba? At si Mr. MR Martin Romualdez tumaas, naging 59%. Kaduda-duda, grabe naman to, no? Grabe itong tangarin na to.
Di ba? Sobrang hindi ka panipaniwala. Kayo naniniwala ba kayo dyan? Kasi ako hindi ako naniniwala. Kayong bahala. Okay, so ngayon ay panonoodin natin tong pagbigay ng ating kasama na si Jojo de Guzman dito sa kanyang pagsalaysay sa diagram na to kung anong ginawa sa budget ng 2025 by CAM. So panonoodin natin. Para mas maintindihan natin itong pangyayari sa budget 2025 kung saan nalaman natin na pinagloloko pala tayo, no? Nyek. We can discuss on this by having this diagram, Unang-una, it will start from the president. Ang Yun. president ang magpupropose ng budget for 2025. So, ang pinropose ng presidente ayon sa kanilang usap-usapan with DBM, nung July, ang pinropose niya ay 6.352 trillion po. So that's with the meeting with Amena Pangandaman ng DBM. And sinabit nga nila ito nung July 29 sa House of Representatives. So dadaan po yan sa DBM. Nagkaroon sila ng meeting with the president. Ito president, ganito, ganyan, blah blah blah. So 6.352 trillion sinabmit nila itong proposed budget sa House of Representatives. Ngayon, sa House of Representatives, magkakaroon naman sila ng schedule ng hearing. So, first reading, alright, pag-uusapan nila yan, ito, blah, 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 ito, ibubulsa natin, parang ganon. Tapos, second reading, and third and final reading na, noong September 25, 2025. So pagkatapos nilang pag-usapan kung magkano man ang budget final, kasi yung 6.352 trillion na yan, hindi pa yan, kumbaga propose pa lang yan. So hindi pa natin alam kung ano yung pinag-usapan ng House of Representatives with regard to this budget. Nagkakaroon sila ng mga deliberation, debate doon. Papupuntahin nila yung mga iba't ibang sangay ng gobyerno natin, DepEd, Agriculture, Education. Papupuntahin nila doon kasi pag-uusapan nga nila until umabot sa third and final reading noong September 25 kung saan isasubmit naman nila ito sa Senate of the Philippines. Sa Senado naman. Sa the same procedure, dadaan pa rin sa meeting, papupuntahin ulit yung Department of Education, Agriculture, DOST, AFP, lahat pagpapupuntahin ulit doon. The same procedure kung anong ginawa sa House of Representatives. First reading, second reading, third and final reading noong November 26, 2024. Sorry, ito correction ko lang ito pala ay 2024 pala ito yan, hindi po yan 2025. So, last third and final reading noong November 26 sa Senate of the Philippines, ibig sabihin, ang tawag po kasi dyan dito sa House ay GAB. Okay? GAB 2025. Both po yan. GAB po ang tawag dyan. Okay? So, sa President, NEP ang tawag. Sa House at saka sa Senate, GAB po ang tawag dyan. So, Generals Appropriations Bill. Ibig sabihin, bill ang tawag dyan kasi nasa House siya, bill, gumagawa sila ng bill. Yung proposed budget, ginagawa nilang bill sa House at saka sa Senate. So, GAB ang tawag dyan. GAB 2025. So, sa atin pa ay sa Kongreso ay merong first, second at third reading dyan. Sasalahin nila yung mga budget. At pagdating naman, pag nakapasa yan sa third reading, same thing pa rin sa Senado. So, merong first reading, second reading, at third reading. At ang tawag sa kanila ay GAB. Yan ay tinatawag na General Appropriation Bill. Okay, so gets natin yan. Gets. And then, pagkatapos niyan, noong November 26, kung magkaiba, kung ano man ang pinag-usapan dito sa House at pinag-usapan sa Senate, maaaring magkaiba sila, may discrepancies, magkaiba yung
budget na naaprubahan ng both houses. Halimbawa, may difference na 50 billion or 30 billion. Ngayon, mag-uusap naman sila through this bicameral committee, which is nangyari noong December 11. Ang hindi natin sure dyan is kung papaano yung choosing ng mga members dyan kasi 12 no 12 na senators and 12 na house. Yan yung compose niyan sa BICAM. So, ibig sabihin, 12. Okay? 12 from Congress and 12 from Senate. Mag-usap-usap sila at magkakasundo dun sa amount na yon ng proyekto na yon. Kailangan mag-match yan. Hindi pwedeng may kulang o may sobra. Kailangan match yan. Yun dapat ang mangyari. Yan, magkakaroon sila ng 12-12, so 24 na committee dyan sa bicameral. Kasama naman dyan sila Senator Bato, Senator Bongo, yan, Senator Amy. Yung mga basically na hindi pumirma, kasama din naman dyan. Yung si Senator Bongo, I think hindi siya umattend. So dito sa bicameral committee, as you can see, yung BICAM report, dito lalabas yan, dito nila gagawin yan. Ang problema, nagtataka sila, Senator Amy, kasi wala daw siyang kopya or wala silang kopya. And as you can see, meron ding Congress na nagrereklamo no na wala daw silang kopya at hindi daw nila nakikita talaga yung yung iba walang kopya, walang malinaw na kopya kaya hindi daw nila alam. But with Congressman Ungab, meron siyang kopya which is ang sabi niya doon is 222 pages lahat yun. Daming pages yun. So it includes dito sa bicameral committee yung report nga nila which is 222 pages. It includes doon yung mga blanco-blanco, yung mga blanco-blanco na portion ng budget doon na itong amount na ito papalitan to into this amount pero blanco naman kung anong amount. Dito sa bicameral committee stage na ito, dito na magkakaroon ng pirmahan. Ayan, ira-ratify po kasi nila yan. Ibig sabihin, pipirmahan nila both houses, Senate and the House. Sila po yung pipirma dyan, yung mga 12 senators and 12 houses. Dyan sila pipirma. Ang question doon is, kung dito sa bicameral committee na ito bang mga senators na involved dyan sa nagpirma, yung mga pumirma, we are talking about doon sa mga pumirma, alam kaya nila, nakita kaya nila dyan inside of 222 pages na report na yan, yung mga blanco? Yan ang malaking katanungan. Kung yung mga pumirma ba na yan, ay alam nila na merong blanco. Kasi kung alam nilang merong blanco, talagang nilabag nila ang batas. Ko-question natin dyan kung sino-sino sa kanila ang may alam na kahit na blanco yan ay pinirmahan nila. Pero nakapagtataka, no? Nung naisiwalat yung anomalya na yan, no? Ng budget ng ginawa ng BICAM committee nung budget para sa 2025 nakapagtataka bakit ang nagsasalita ay nasa palasyo, yung mga membro ng nasa committee na yun ng mga pumirma or in particular ay nasa Senado o Congress ay wala man lang nagsalita. Bakit ang presidente ang nagsalita, di ba? Parang kasi kung si Senator Amy ay duda sila kaya hindi sila pumirma, Senator Bongo hindi rin pumirma, si Senator Bato de la Rosa hindi rin pumirma, at yung ibang mga congressman na duda dyan na hindi pumirma, kung alam ba nila na blanco yun at kahit alam nila, pinirmahan nila, questionable yun. Yun, malaking katanungan. Meron ba kayong pinag-usapan na ganito, na itatago ninyo ito, tapos pipirmahan ninyo? Kasi napaka makapangyarihan po yan kasi ira-ratify ninyo yung report na yan eh. And then from this bicameral committee,
bago nila ipapasa sa presidente yan, dadaan muna yan sa technical staff. Anong gagawin ng mga technical staff dyan sa BICAM na yan? Kung may mga corrections dyan, typographical errors, grammatical errors, okay, aayusin nila yung construction of sentence. Yun. Limited lang sila hanggang doon. Hindi po sila pwedeng bumago ng mga figures from billions, from millions to millions or thousands to millions. Hindi sila pwedeng bumago ng mga, yun lang ang kakayahan ng technical staff na yan. Baguhin yung mga errors, spelling, grammatical errors, hanggang dun lang. And then, after that, sa kanila ipapasa naman sa presidente at yan po ay magiging GAA na. Magiging GAA, ibig sabihin, magiging batas na. Kasi pipirmahan na ng presidente. Pinaka-final stage na yan, which is naging from 6.352 trillion, naging 6.325 trillion. About siguro mga 50 billion difference from the proposed budget to the approved budget, which we call it now the General's Appropriations Act 2025. Ngayon ang question natin dyan, since nagbigay ng pahayag in defense itong si Presidente Marcos Jr. na sinabihan pang lying daw ang Presidente Duterte. Yan ang isang problema dyan, mga kababayan. Sinabihan pang ating former president na nagsisinungaling. Pero ang ibang senaryo ay either alam ng nasa BICAM committee na merong blanco doon, at pagdating doon sa technical staff ay either kasabwat yan sila, kung sino man yun, ay nilagyan na nila ng amount yung nasa blank na yun na, o dinilit na yun na yun amount na ginawang blank. So, either pagdating dito sa technical staff na to, ay nilagyan na nila ng amount, at pagdating naman doon sa presidente o sa executive para magiging GAA na, General Appropriation Act, ay kompleto na. So, 'di ba? Kaya nga nagtalo yung ating former President Duterte at itong si Mr. President BBM. Sabi niya sa ating former president ay naglalako ng kasinungalingan. Yun ang ibang senaryo diyan. At hindi alam nitong si BBM ng President BBM na dun sa BICAM ay blanco yan. Yung isiniwalat ni Congressman Ungab ng 3rd District ng Davao. Yan ang mga ibang senaryo dyan, ang mga nangyayari dito na anomalya sa irregularities ng BICAM Committee na budget para sa 2025. Ang tanong natin dyan, alam kaya niya? Yun. Alam kaya niya kasi bakit yung mismong House of Representatives na at sa Senate of the Philippines na involved dito sa BICAM Committee, hindi man sila nagsasalita. Hindi man sila nagsalita, pero ang nagsalita itong presidente. So the question lies in the alam kaya niya. Kung baga dinipensa niya, instead na tignan niya, ayan na natin tong technical errors, tignan niya, balikan niya yung BICAM report. Kasi BICAM report ang minention ni Kong Ungab, amplified by President Duterte. BICAM report yung sinasabing bakante, blanco, yun. At hindi yung GAA na kanyang pinirmahan. Summarize natin, i-conclude natin, it starts with President, which is National Expenditure Program 2025. Ang kanyang pinropose ay 6.352 trillion. Ngayon, dadaan sa DBM yan, pinag-usapan ng DBM at ng Presidente yan. Noong July 29, sinabit na nila sa House of Representatives. Ayan, House of Representatives, dadaan ng first reading, second reading, and third and final reading. Noong September 25, ayan, which we call it GAB. Bill po kasi yan, General's Appropriation Bill. Sinambit na nila noong September 25 sa House naman, sa kanilang counterpart. Same thing, first reading, second reading, third reading. Also, we call it GAB. Version ng Senate naman yan. Noong November 26, natapos na nila yan. And syempre may mga pagkakaiba kasi yan yung House at saka Senate. Pag-uusapan na nila, magkaroon na sila ng understanding na pag-uusap sa bicameral committee. How they chose kung sino yung nasa committee na yan, kasi 12 senators, 12 House.
nagkaroon na sila ng committee report noong December 11. Ibig sabihin, ni-ratify nila yan, pinirmahan nila yan. May mga members diyan na pumirma, merong hindi pumirma. And then after that, syempre, isasubmit na nila yan sa technical staff nila for corrections of errors, grammatical errors, typographical errors, pero hindi sila pwedeng mag-fill up doon sa binlangkuhan dito sa BICAM committee. Hindi sila pwedeng magpalit ng mga figures na ratify na nung BICAM committee. So ngayon, dahil questionably may mga bakante, may mga blanco dito sa BICAM committee report, kinailangan nilang magkaroon ng secret meeting. Dito sa secret meeting na ito, dito nila fill upan yung mga blankong-blanko na yon. Alright? Ngayon, the question there is, dahil itong si Presidente Marcos masyadong todo tanggol na yung uutal-utal at nanginginig-nginig pa siya nung siya ay in-interview ng media, ang question natin, kasama ka ba doon sa secret meeting? Kasi nga, December 11, ang pag-ratify ng BICAM committee, December 20 supposed to be, pipirmahan mo na yan, pero na-move siya ng December 30. Nakita naman namin na nagkaroon kayo ng meeting with those buhayas. Oo. So, ang question namin, yung House hindi pa nagsalita, yung Senate hindi pa nagsalita, pero ikaw todo tanggol. Yun So, nga the question lie there is, kasama ka ba dito sa secret meeting kung saan nagkaroon ng fill in the blanks? Yun ang malaking katanungan. Dito sa blanco dito sa BICAM committee report. So that is the very big question. So finally, dito sa presidente nung December 30, pinirma na niya itong GAA, which we call it the General's Appropriations Act. Siya na yung nag-stamp kumbaga into batas na, naging batas na yung 6.35325 trillion about differential of maybe siguro 50 billion dito sa propose niya nung sa NEP 2025. So the question there lies na sa presidente kasi mangingiyak-iyak siya sa pagtatanggol-tanggol diba? Sasabihin pang lying ang presidente Duterte when in fact we were talking about the bicameral committee na may mga blanco-blanco at hindi yung GAA na pinirmahan niya. Kasi syempre, nagkaroon ng secret meetings, di ba? So ngayon, tatanungin natin ang presidente ngayon, kasama ka ba doon? Yun ang malaking katanungan. Mr. President, kasama ka ba dyan? Kasi todo depensa ka Masyado kang defensive sa nung sinabi ni former President Duterte, yung nung sinabi niyang BICAM na yon sa pamagitan ni Congressman Ungab ng 3rd District ng Davao City na yung nangyaring irregularities ng BICAM committee na kanilang ginawa na yung mga original amount ay nilagyan na lang blank at pagdating doon sa technical staff ay doon na nagkaroon ng mekos-mekos. So, yun ang malaking katanungan. May kinalaman ka ba o wala? Ikaw ba yung nasa likod nito? Yun ang tinatanong namin. Yun. Ang tanong ng taong bayan. Okay, so napakinggan natin yung paano pinaliwanag ng ating kasama na si Jojo de Guzman yung diagram na ginawa ng Kongreso o Executive Congress, both lower house, papunta naman sa BICAM committee at papunta sa technical staff. At sa pagitan ng technical staff na yon at ng executive o presidente ay nagkaroon ng hindi natin alam, secret meeting ba para ayusin yung mga blanco na yun, lagyan ng amount, di ba? Dahil nagkaroon ng blank amount nga. So yun ang anomalya na nangyaring o irregularities na nangyari sa BICAM. So napanood natin nga at naintindihan natin ng maigi. So mga kababayan, nasa sa inyo na ngayon kung anong gagawin nyo sa ginagawang pambabalahura ng gobyernong ito sa inyong mga taxes, ating mga taxes, okay? So, bago natin ito bibitawan, ay kung bago man kayo sa akin channel, please naman, huwag makalimut mag-subscribe, mag-like at mag-share, at pakihit na rin ang all notification bell para maging updated kayo sa mga video aking upload. Maraming salamat, ingat lagi dyan, safety first.